punta naman po tayo mga kababayan dito naman po sa interview. Ano po dito sa interview ni... Wait lang. Ano nga natin to, Pak? Yan. Dito sa interview mga kababayan ni former Senator Trillanes sa panayam sa kanya ng Bombo Radio Philippines, ng Bombo Radio Philippines, ano po patungkol po dun sa mga nangyayaring mahalagang issue dito po sa ating bansa. So ito mga kababayan, pakinggan po natin at i-play po natin. Makakausap po muna natin si dating Senator Antonio Trillanes IV. Kaugnay po sa ilang mga usapin. Kasama na po dyan yung pong tungkol dyan sa may International Criminal Court kay Senator Bato at ilan pang mga usapin o magkakaugnay na usapin. Magandang araw. Wait lang. Sino yun? Si Flor de Lisa Sunday. Tama ba? Sunday? O Sunday? Mega love shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Wishing all the best. Sumaba pa po sana ang buhay nyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Mag-birthday po kayo hanggat gusto po ninyo. Mega love shoutout po ng napakasarap. Happy birthday po. Ma'am Flor de Lisa Sunday. Ayan, happy birthday po. Thank you po ha. Anyway, tuloy natin. Araw po sa inyo, Senator. Welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Network News. At tayo yung napapanood live sa ating 32 stations nationwide. A few days ago ay nagpuso kayo, Senator, nung isang... nag-comment si Ballpoint Man 2.0. Jake, yes baby. Kamusta na kayo ni Sir Glenn? Nagkaigihan na ba kayo? Shoutout ha. Anyway, tuloy natin mga kababayan. Mensahe na itong sina General Mata, General Karamat at General Albayalde ay sangkot dun sa kaso ni dating Pangulong Duterte dun sa International Criminal Court. Siguro unang katanungan is hingi po kami ng context dun po sa inyo pong naging post, Senator. Yan po ang nakalap natin na impormasyon to those privy to the investigations regarding the ICC case. May boses ba? Nice. Meron na. Tuloy natin. So may posibilidad po na ilalabas yung warrant o meron pang ilalabas na warrant laban po sa kanila, Senator? Eventually, gano'n na ang nagiging mga direction niyan, similar to what happened kay Duterte. Nagsimula ng case build-up sa investigation. Pagka naabot na yung threshold ng evidence to necessitate the issuance of a warrant, so maglalabas ng warrant. So ganun din yung kay Bato. So yan, sila yung mga iba pang nakasangkot. Bali, ano pong kategorya ko nila? The Epic Online. Ay, may ads lang. Ay, anyway, shoutout po ha. Shoutout po sa mga viewers po. Kasi kung titingnan nyo, yung arrest warrant po talaga ni Senator Bato de la Rosa, finally lumabas na po talaga, mga kababayan. At yan naman po ay naibalita na sa iba't ibang pahayagan. And then by next year daw, 2026, ilang buwan na lang, pagkatapos nitong December, magja-January na, huntingan na ulit, isusunod daw po agad-agad itong si Bongo, mga kababayan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Yes. Doon po sa pag-usap po ninyo sa sinasabi po ninyong mga insider, kailan po kaya makikita yung warrant na lalabas laban po sa mga nabanggit po ninyong pangalan? Kabilang na kay Senator De La Rosa, Senator. Mga next year na yan. Next year na yan. Pero continuous yung kanilang investigation at case build-up. At just like in the case ni Duterte and ni Bato, hindi mo alam kung kailan lalabas yung warrant until it actually happens. So magkakaroon ka lang siguro ng heads up for a couple of weeks. Magkakaroon ka ng idea na palabas na yan. Pero ultimately, it will come out as a surprise. Kaya itong mga na-mention na ito, meron pa rin silang opportunity to cooperate and be a witness for the ICC. Just like yung ginawa ni Garma. Ibig po niyong sabihin, pwede pa po silang pumunta dun sa International Criminal Court or tumawag sa ICC para tumestigo laban kay Pangulong Duterte? Pwede yan, mga kababayan, kung tutuusin. Meron mga parang hotlines or focal point. Oy, tol Ballpoint, wala akong control dito. Hindi ako makapag-pin. Ang magagawa ko lang yon, ganito. Yung ICC na pwede nilang daanan. In fact, naka-post naman yon. Gustong magbigay ng testimonya, meron silang open email at hotline. So, marireach nila yun. Alright. What about naman po dun kay dati po na PCSO
General Manager Rina Garma. Ano po yung kwento sa kanya po? Dahil kung babalikan po yung naging post po ninyo, sabi po niyo tinanggap na po siya ng International Criminal Court. Does it mean na nasa Netherlands na po siya? I'm not privy to sa exact location niya, pero masasabi natin na ano na siya, nasa kamay na siya ng ICC. Alright. Yun pa. Ayan na, maliwanag si Garma, mga kababayan, nasa kamay na po ng ICC at handang tumistigo po laban kay Digong. At possible na tumistigo din po yan laban kay Senator Bato de la Rosa at dito kina Bongo. Pag dumating yung time na naaresto na itong si Bato at itong si Bongo, mga kababayan. Kasi si Bongo daw by next year, isusunod daw po yan. Pa rin po ba yung titistiguhin po niya, yung tungkol po dun sa kaalaman niya, dun sa umano'y kuta at payment doon po sa drug war? Ano pa rin yan, tuloy-tuloy pa rin yan, pero syempre merong primacy, no? Yung since wala sa dito sa ating bansa, may primacy yung yung pagiging testigo niya sa ICC. Pagka pumunta siya rito, dito naman mabibigyan ng priority yung local case at ma-detain siya kasi non-bailable crime yung murder ni late General Barayuga. Yung kanya po kayang pagtestigo sa ICC, wala po ba kaya ito magiging conflict sa kaso niya dito naman sa Pilipinas? Lalo at sabi po ng local authorities po natin, hinahanap din po siya, may initial arrest warrant, meron ding tracker team laban po sa kanya. Yes, at kung paano na-organisa yung death squad sa national level. Kasi na-mention niya ni Las Cañas, nakasama si Garma dun sa pagbuo ng national death squad ng presidente na si Duterte at kinumpirma ito ni Garma mismo. Doon sa kanyang affidavit, mga kababayan, di ba, binasa ni Garma na tinawagan daw siya ni Duterte at nagpapahanap ng mga, hindi ko na lang babanggitin yung miyembro ng yung religion, mga kababayan, pero nabanggit po ni Garma yan sa kanyang affidavit. Na kung saan binasa pa nga niyan habang umiiyak-iyak. At kita nyo, mga kababayan, sa totoo lang nung binanggit ni Garma yan, tapos sakto na naipatawag itong si Digunggong nung mga sumunod na hearing, bigla pong itinanggi yan ni Digunggong at pinapalabas na parang hindi kilala itong si Garma. Nung siya ay nag-testify sa Quadcom at nung mga panahon na yon ay na-interview na rin siya ng ICC. If ever po kaya, tutulungan po siya ng ICC na makabiyay away from the eyes of Philippine authorities at nang maging na rin po ng Interpol? Hindi sila pwedeng makialam sa ating local case, pero sa jurisdiction wise, wala sa Philippine jurisdiction kasi si Garma, kaya mas magkakaroon ng value yung pagte-testify niya dun sa ICC. Balikan ko lamang din po ito, Senator. About 5 days ago, may post po ang ICC about sa pangangailangan dito ng additional translator para sa Cebuano at Filipino. Possible po kaya na may connection nito sa nababanggit po ninyo na additional pa na co-perpetrator na posible isyuhan po ng arrest warrant? Meron po. May direct na correct na connection yan. Hindi lang para sa kanilang apat. Excuse me. Hindi lang para sa kanilang apat, kundi para din dun sa upcoming trial ni Duterte, doon sa kay Bato, kay Bato, tapos meron pa rin kay Bongo. So, lahat ito ay pinaghahandaan nila. Kasi, di ba, mga kababayan, sabi ko sa inyo, susunod dyan si Bongo. Pagkatapos ni Bato, sunod dyan si Bongo na. Pagkatapos kay Bongo, mga kababayan, at sa ibang mga general, nakasabwat nila dito po sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na Bato, kasunod na po niya si Sara. Maniwala man kayo or hindi, baka posible na makulong din sa International Criminal Court yung si Sara dahil nga, tinuro yan nila Las Cañas. Diba? Anyway, tuloy pa natin. During the investigation process, merong kasamang translator palagi. Para in case hindi komportable yung mga testigo, nakatranslate sa kanila. Okay. Senator, balik ko sa atin, mga ilang araw kung nakakalipas, may post ko kayo na isang picture kasama ang ilang mga opisyal ng International Criminal Court. And then nakuhanan po ng reaction si Attorney Kaufman, ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte. Sabi po niya, ito isang malinaw na sinyalas ng political maneuvering at parang dinadamay daw po ninyo na itong mga opisyal ng International Criminal Court na wala pong kamalay-malay. Ano po yung reaction po ninyo sa naging kasagutan ni Attorney Kaufman, Senator? He knows na ang external personalities, external players cannot influence in any way yung ICC pre-trial chamber. Hindi pwedeng mabubulungan mo o masusulsulan mo. They go by the evidence. At ito mga statements niya, lumalabas lang kasi puro talo siya kaya naghahanap siya ng i-blame. Kaya yun na lang yun. Kailangan na galing-galingan na lang niya. Tama, kasi biruin niyo, mga kababayan. Mukha naman natang hindi tinatrabaho ni Kaufman yung kaso ni Digunggong. Kaya kita nyo, kahit anong apila, kahit anong treatment yung gawin ni Kaufman, wala po talaga
hindi umuubra. Kaya tama din naman yung sinasabi ni former Senator Trillanes na galing-galingan naman. Galing-galingan na lang ni Kaufman. Kaysa manisi siya ng iba, kaysa gumawa siya ng kwento at palabasin niya kung ano-ano yung mga gusto niyang isipin, galingan na lamang po niya yung kanyang pagtatrabaho. Pakulang kanyang statement, Senators, that balang araw daw ay ma-expose din yung political maneuvering nito at itinuturo din po niya ito bilang pangunahing dahilan kung bakit po inaresto. Una ay inaresto si dating Pangulong Duterte at tuluyan po siyang dinala doon sa may dahig, Senator. Now I use Whisperflow. I just think out loud and May ads pa. Anyway, shoutout sa mga hindi pa po nakakapag-like dyan. Like na po natin yung ating live streaming. Thank you po. Do what he wants to do. Pero ganito yan simple lang yan. Hindi naman, no amount of political maneuvering would be able to satisfy yung requirements ng ICC pre-trial chamber for the issuance of a warrant. Sila yun it's an institutional requirement. Ngayon, ang Pilipinas nag-implement lang. So, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niya. But right now, may nag-question yan sa Supreme Court. Covered maliwanag Not only with the Philippines being a member of the Interpol, pero meron din tayong local law, which is yung Republic Act 9851. Ito yung International Humanitarian Law. Under Section 17 of that law, yung sa jurisdiction, maliwanag doon that the Philippine government may surrender any person who is being investigated by an international tribunal in relation to violations of international humanitarian law, crimes against humanity, etc. Ganun ka-specific. Yung batas natin, which was passed back in 2009, it was never declared unconstitutional by the Supreme Court. Therefore, valid siya as a law. Saka isipin nyo na lang mga kababayan kung dito lilitisin si Duterte sa Pilipinas, sa tingin nyo may makukuhang hustisya. Yung mga kababayang Pilipino natin na hanggang ngayon, naghahangad ng justice. Lalo na yung mga pamilya ng mga nabiktima, yung mga naiwan, 'di ba? Ang tagal na po nilang humihingi ng hustisya, panahon pa ni Digong. Pero wala po silang napala. Kaya nga mas maganda at mas mabuti na doon na lamang politisin si Dugonggong sa ibang bansa. Alright. At saka itong sinabato at itong sinabonggo, kung sakasakali. Matagal na rin po itong pinag-uusapan sa mga nakalipas pong araw. If you have just information about Senator Bato de la Rosa na maaari po ninyo ma-disclose po sa publiko ngayon. Yan. Base lang sa mga impormasyon na nabibigay sa amin, nasa Davao City siya. If ever po, may plano po ba kayang lumabas si Senator Bato de la Rosa? Lalo na Christmas po ngayon, marami pong mga pagtitipon sa palagay po ninyo. Pwede niya subukan. Pwede niya subukan lumabas. Sa palaran siya. Yun. But for what I know is wala na siyang planong lumabas at umattend sa Senado. Pero paano po yan kasi parang wala pa pong verified na warrant of arrest na naisa sa publiko. Although kanina may post po si Attorney Harry Roque na meron ng warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa. Pero saan yung mga impormasyon, ano po nakuha po niyo dito? And ano ito, parang tinataguan po ni Senator Bato ang isang impormasyon na wala pang, hindi pa po verified so far, Senator. So yun na nga, ano yun, he can roll the dice on that one. Meron ba o wala ba? May mga contact naman siya dyan sa PNP. Matatanong niya, di ba? May contact siya sa government. Kung meron bang warrant o wala. So, yun, pwede niyang isugal yun. Senator, is it possible na may mga tumutulong po sa kanya or may kasama po siyang dun sa kung saan po siya naroon ngayon, tulad ng mga miyembro po ng Armed Forces of the Philippines or ng Philippine National Police, Senator? No, wala. Sa mga ganyang bagay, the less people ang nakakaalam ng exact whereabouts mo, the better. Kasi yung mga yan mismo ang magbebenta sa'yo in the future. Tama. Okay. Kasi kung tutuusin mga kababayan, mas pipiliin nga naman ni Bato de la Rosa na ang isama niya yung mga totoong pinagkakatiwalaan na po talaga niya. Kasi baka nga dumating yung oras, yung time na ibenta din si Bato de la Rosa at ituro din yung lokasyon ni Bato de la Rosa. Kaya medyo maingat ngayon yung mga galaw ni Senator Bato mga kababayan. Kaya kung mapapansin nyo, medyo etong si Senator Bato de la Rosa, hindi na talaga nagpapakita publicly at talagang nagtago na. At medyo maingat na yung mga ginagawa niyang hakbang. Senator, kasi pwede siyang ma-arresto anytime. hanggang sa mga susunod, na kayo po makausap sa Bombo Radio Philippines. So, pa rin po sa iba't ibang mga usapin. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, Senator. Maraming salamat sa iyo, Bombo Genesis, at sa inyong himpilan sa pagkakataong marinig ako na ating mga kababayan. Maraming salamat po. So much, Senator. Ayan. So kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po kay former Senator Trillanes, possible. After kay Bato, una, si Garma, talagang titistigo laban kay Digongggong. And then mga kababayan, isa lamang daw po yung sigurado ngayon, si Garma hawak na ng International Criminal Court. Pangalawa naman, after po ni Bato de la Rosa,
ang posible na maaresto diyang sunod, walang iba kung hindi etong si Bongo, mga kababayan. So hintayin lamang po natin kung ano pa yung mga susunod na kabanata patungkol po dito sa ginagawang pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng ilan sa inyong mga komento at bati-bati na rin po. Ay, shoutout po kay Ma'am Teresa, kay Ma'am Teresa Tan, mega love shoutout po kay Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout pakisabi kay Tatay Marcos mega love shoutout, at kay Nanay Emma. Ay, mega love shoutout din po kay kanino pa ba? Yan. Shoutout din mga kababayan kay Ma'am BMB, Extina, Lakwata, mega love shoutout po sa inyo, kay Ballpoint Man, and then Sir Glenn, mega love shoutout Shoutout din kay Tol Balais the Great, kay Kuya Brickong, mega love shoutout po. Shoutout din kay Mama Chai Chir, mega love shoutout po. Kay Mama Eileen Drinon, mega love shoutout po. Tsaka sa mga kaibigan nyo dyan sa Japan, mega love shoutout po mga kababayan. Anyway, kay Heidi Arellano, mega love shoutout. Nang napakasarap po sa inyo. Magandang ano bang oras na dito sa Pinas? Magandang madaling araw. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at panonood dito po sa ating channel mga kababayan. Dito pala sa Vengador. Alam niyo medyo nalilito ako hindi pa kasi ako sanay na Pero anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito po sa YouTube channel ng Vengador mga kababayan. So, thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Vengador, wala kang kawalan.